So bali ngayon mga kalibot, punta tayo sa mekaniko. Kasi guys, papatingin natin yung sa kabilang gulong natin kasi meron dyan parang natanggal na kailangan natin ipa-check, pero di naman yung delikado. Tapos papacheck din natin yung alternator natin kasi meron doon lumawag na bracket. So pag start namin ng makina medyo may konting ingay, so kailangan lang higpitan yung bracket para di siya maalog. And paghanda natin to guys para sa pag-uwi natin ng Luzon, kasi bibilis na lang natin yung pag-akit natin. Siguro mga 2 to 3 weeks mula dito sa Mindanao papunta sa Luzon. Yun yung target natin guys, para matapos natin, masimulan natin yung ginagawa nating kapitbahay. Good morning mga kalibot. Ayos kami dito sa sala and onting liquid dito sa kwarto. Nandito kami sa parking, sa auto shop. May mga onting maintenance na gagawin dito sa jeep. And ayun yung mga babies natin, si Garnet and since Citrine. Wala pa yung mekaniko, ay tayo magwawashing muna ng mga maruruming dami. Basahan. Okay. Meron naman tayong washing machine. May washing naman dito sa taas guys, and may balon. Pakita ko yung balon dito na baka pagkuhaan namin ng tubig para makapaglaba. Ito siya guys. Yan. Yan, kuha nyo pa ng dock. Ito yung timba. So today mga kalibot, dumating guys yung pinakabagong power station ng DJI, yung kanilang DJI Power 1000 version 2. And kinaganda nito mga kalibot, meron siyang expansion batteries na pwede nyo idagdag dito. So from 1024 Wh, pwede siyang dagdagan or connectan ng 5 2,000 Wh na expansion batteries from DJI. So from 1,000 Wh, pwede siya maging 11,000 plus Wh. So kung sakali guys na marirealize nyo na kapos yung kuryente nyo sa van life or sa bahay nyo, pwede kayo magdagdag pa isa-isa. And mamaya guys, i-check natin kung gaano kalakas ba yung Power 1000, kung ilang oras tatagal ng mga gadgets na pwede natin gamitin. Kung gaano katagal yung cellphone, yung electric fan. Dito guys, meron tayong ref na pambahay. Meron tayong electric fan na pambahay, meron tayong laptop. So malaman natin kung gaano ba katagal pwedeng magamit yung gantong power station. Bago tayo guys mag-test ng mga products natin, ng mga gadgets, tingnan natin yung interface nitong power station. Kita nyo naman meron tayo dito apat na 220. Pwede kayo dyan guys magsaksak ng sabay-sabay, electric fan, laptop o kaya naman ref, as long as hindi lalagpas ng 2,600 Wh. Tapos dito guys, kita nyo naman kitang-kita natin yung kanyang screen. Isa ito sa nagustuhan ko guys sa DJI kasi malinaw talaga. Kitang-kita mo yung input, yung output, tapos yung ilang percentage. Kaya igilid-gilid mo yan, malinaw talaga yung kanyang interface. Tapos dito meron tayong dalawang USB 24 watts max, and then meron naman tayo dito guys na USB Type-C 140 watts. Ito mga kalibot, dito yung ating pagka-charge, yung input natin, ayan. Tapos dito guys yung ating expansion batteries dyan i-connect. Ito naman mga kalibot, meron tayong option dito, pwede 600 watts, pwede namang 1,200 watts para mas mabilis i-charge. So wala pang isang oras, fully charged na yung ating power station. Ito naman guys, yung ating SDC. Pwede dyan maging input, pwede rin maging output. Pwede dito guys yung solar panel, pwede rin dito yung car charger. Tapos kapag mag-charge tayo ng mga drone, pwede rin dito para sa fast charging natin. Tapos alam niyo ba mga kalibot, yung DJI Power 1000 natin, meron siyang 4,000 cycles. Ibig sabihin, kahit araw-araw mo siyang i-full charge or madrain, aabot siya ng mahigit 10 taon. And ngayon guys, try na tayo ng mga gadgets, mga devices, mga appliances dito sa bahay jeep kung gaano nga ba katagal yung ating power station. Meron tayong cellphone, charge natin. So, meron tayong guys output na 9 watts. Bali compute natin. Meron tayong 1024 Wh divided by 9. Ibig sabihin mga kalibot,
24/7 na naka-charge yung cellphone, magamit ko siya ng 113.7 hours ng tuloy-tuloy. Divide natin ng isang araw. Ibig sabihin guys, 24/7 na gumagana ito, kaya siyang magtuloy-tuloy ng charge ng 4.7 days. Okay. Next tayo, electric fan. So kung meron tayong electric fan, yan, charge natin guys, electric fan. Ang electric fan natin ay merong output na 36 watts. Compute ulit natin, 1024 divided by 36 watts. Ibig sabihin, 28 hours. So, mahigit isang araw guys. So, 1 day and 4 hours na tuloy-tuloy na walang patayan yung electric fan natin. Tapos guys, meron tayong ref. Ngayon guys, kita nyo yung ref natin dito sa bahay jeep na talaga namang pambahay. Yan, ito guys yung bago naming ref. Dati yung ref namin is yung chest freezer. Kaso nga lang, lagi siyang frozen. Kaya ngayon, nag-decide kami na mag-upgrade ng ref na merong freezer, tapos sa baba yung mga drinks namin sa mga pagkain ayaw namin ma-frozen. So check natin mga kalibot, kita nyo hindi siya naka-charge. Charge natin para malaman natin guys kung gaano kalakas yung ref. Saksak natin. Yan, yung output natin guys ay 40 watts, 42, 48, 55, pabago-bago. Yan, 64. So mga kalibot, dahil kakasaksak lang natin, medyo mataas pa yung consumption niya. Pero based doon sa nakasulat sa kanya, kapag na-reach niya na yung lamig na kailangan niya, pumapalo lang siya ng 40 watts. So let's say, na-reach niya na guys yung lamig na kailangan niya. Divide lang ulit natin. 1024 divided by 40 watts. Ibig sabihin guys, mahigit isang araw ko siyang magamit ng tuloy-tuloy. So 25.6 hours. So pero ngayon guys, kita nyo naman dahil kakabukas lang natin, medyo mataas pa siya. Pumapalo pa siya ng 100. Siguro, para safe to say, less than isang araw natin itong magamit. Tapos mga kalibot, meron pa tayong isang ito-test ngayon, yung ating water heater. Kuha lang ako guys ng timplahan ng kape. Tapos guys, timpla tayo ng kape. Init tayo ng tubig para ma-check natin kung gaano ka tagal natin pwedeng magamit to. Tanggalin ko muna yung electric fan. Init tayong tubig. Yan. So 700 watts. Ito guys yung heater natin. Kaya nito mag 850 watts. So para ma-compute natin, halimbawa mga kalibot, mag-iinit ako ng isang oras or ng tuloy-tuloy. So 700, 1024 divided by 766. Yan guys. So kung tuloy-tuloy, 1.3 hours siyang pwedeng magamit. Pero usually naman pa nag-iinit ng ganito, ilang minuto lang eh. Siguro mga 3 minutes okay na to. And si Kuya Val. Kuya Val. Hello, good morning po. Inaayos niya yung mga gamit dyan para mas madaling makuha, and may ayusin kasi dito sa ilalim. Parang pag kapag umaandar, matagtag na to. Ayan, lumulubog-lubog na. And papayos daw nila Kuya Val. Gagawa nila ng paraan ni Kuya Roger. Tanggalin mo na lahat ng mga gamit dyan para maayos din sa lagayan, madaling makuha. Kasi lalo na kapag umaandar, para kung sakaling may maintenance na gagawin, madaling makuha yung tools. Pinaka main problem natin mga kalibot na hindi kumatiis, yung pong body support ng ating sasakyan, bahay jeep ay nalaglag. So kung mapapansin nyo, itong jeep, tinignan mo sa unahan, nakatagilid po, nakatilt kasi nawala yung body support, naka-welding doon sa chassis. So tatanggalin natin ang mga gulong, babagyan ulit ng bagong bracket para pumatong doon sa mulye para mag-balance. Stable siya. So yun po ang pinaka-main concern natin kasi pag lumiliko, ang hirap, parang Nakatabingi. Dito pala kami guys ngayon sa auto shop. Yan yung mga sasakyan na mga pinapagawa dito. Ayan na, naka-ready yung bahay natin dito. And may tambayan naman kami dito guys sa labas. Ayan, may tambayan. Naka-ready na yung makina. Tinitingnan na kung ano pang kailangan gawin. itong bracket ng alternator kasi pananggalaw niya.
ang vibration po pagka umanda rin makina. Yan, Sir Bayam, siya po yung nagmamanage dito. And ito daw po kasing auto shop na to is pag-ari daw po ng dad niya. Yan, Sir Alan daw po. Yan, si Kuya Gerson naman, may naayos din siya dito ang isang sasakyan sa may gulong din. Yan, Sir Willie yung chief mechanic dito. Yan, good morning, Sir. So, we're here sa jeep. Ano yan? Maghahatid po kayo, Ate Jo. Morning! Ako nakatulog. Morning, people! Sinisipon sa allergic rhinitis. Hindi ko alam ba. Morning, people of CDO! So mga kalibot, ngayon paalis na si Ate Jo and ihatid siya nila Kuya James at Ate Shirley papunta sa sasakyan niya papuntang airport. So mawawala si Ate Jo ng ilang? 1 month. 1 month guys kasi magta-travel siya. Gusto niya may experience ang solo travel outside of the Philippines. Ate Jo, pasalubong ha? Sure, Ang kape, paborito kape. nating kape. Yes. Ingat ate. Thank you guys. Ingat te. Hindi kasama? Bye-bye ate. Sama ka. Saan? Doon, sa kanya. Ate. Sama na kayo. Sama na kayo. Ihahatid na namin si Ate Jo kasi mula dito sa Lingkad-Kay, dito na siya sasakay papunta na ang Laguindingan Airport. And kasama ko si Ate Shirley, sila Ate Eds. So tara, samahan nyo kami at ihahatid natin si Ate Jo. So nandito pala kami guys sa Magnum Express kasi dyan daw sasakay si Ate Jo. This life jacket is no match for the bitterness of my attachment. Okay na guys. I Bye-bye. embrace it, quick and empty, carving letters into dirty sheets, origami paper, slow to Yan lang kabilis. Hindi namin dala yung jeep ngayon. Buti na lang sinasalo kami lagi ni MK Car Rentals. Thank you so much. Yun guys, oh. Ang bagong-bago yung mga sasakyan nila. Ang ganda ng mga sasakyan guys sa MK Car Rentals. So, balik na kami. Pakita ko yung ginagawa naming paraan ngayon para makapaglaban ni Boss Roger. Kapag kuha ng tubig, lalagay dito, nilagyan namin ng tela para kung sakaling may dumi man, may lupa or kahit langis na onting dumi, pwedeng masala muna dyan. Medyo alam mo naman natin pag mga deep oil na kuhan. Galing sa balon ba? Ayan. Sinasala natin kasi para yung mga insekto, mga langis-langis, saka kung ano pa na dumi ay ma-penetrate na hindi na makasama pag banlaw. Tapos, tsaka ilalagay sa washing. And dito muna and babandawan na lang mamaya. Yan. Kaya yung paraan namin dito para hindi na magpa-laundry. Para tipid muna sa gastos. Yan, dyan na kinukusot diretso bago ibaba dito. First day natin sa Cagayan. Nag-washing tayo ng mga damit ni boss. Pag-ikot dito, kukusitin pa rin natin. At, swerte, guys. May pera, guys. Itong kinagandahan, guys, pag maglalaba ka ng short ni sir. May pera, swerte. Ano ba yan? Akin na to. Ako naglalaba eh. Thank you, guys. Sana may marami pa ditong sumabit. Cut! Ayan guys, tapos na tayong mag-washing at nabanlawan na rin natin na 4 na beses. Ngayon ay ating idadowny bago i-dryer para mabilis matuyo po. Thank you. Lagyan natin ng 4 na pirasong downy since marami naman po itong ating nilabahan. So guys, ngayon lunch time na namin and si Kuya Roger nag-ready na nung kanin natin. Ilinis niya yung rep natin. Tinanggal yung mga stock na
malapit na mabulok or mapanis. Yan. So guys, sinanalan natin kasi maaari tayo ma-food poison ito pagka yung mga mag-overlaps na ng mga pagkain na ano. Dapat i-dispose na natin guys. Kaysa masayang lang or makontamin na tayo, malalason tayo niyan guys. Sa tingnan nyo naman ang ating rep ngayon guys. Ayan, malinis guys. Yung mga nabubulok na gulay guys ay tinanggal natin. At ayan, inayos natin na. Oh, see? Ang ganda, di ba? Hindi, ano siya? Fresh gulays. Yan. Kanina nga nagsampay kami. Naglaba pala. After isampay doon, abang nagpapahinga muna kami dito, nagsaing na siya diretso and nilinis tong ref. Tinanggal niya yung mga bulok na part ng gulay para fresh routing nan and pwede pa makain mamaya. Ayan yung gaya naman ganito. Ang kawali? Nandito? Yan. Tinanggal niya and ready to dispose na. Ito nakalagay na sa plastic, itatapon na lang. Luluto tayo ng pagkain ng aso. Yan. Yung mga gulay na pwede pa kesa itapon natin ay masustansya to guys para sa aso. Unahin na yung sa mga dogs natin. So Roger, ano yan? Ano mga niluluto mo? Yung leftover natin na chicken inasal, ininit lang po natin para ano, tapos yung iba po ay bibigay natin sa aso. Kesa masayang lang po sa nakatambak lang din sa ref. Spicy buffalo or teriyaki, hindi ko alam. Buffalo and pakbet, tapos inihaw na manok and pork barbecue. Yan, pinag-iinit ni Boss Roger. Guys, safe yan na. Nakalagay yan sa freezer. Mga frozen yan kanina. And iniinit ni Kuya Roger para pwede pa nating makain. And guys, baka nagtataka kayo, parehas kami ni Boss Roger, first time na magstay overnight dito sa jeep. Kaya parehas kami nangangapa dito sa mga gamit kung saan nakalagay. Kaya parang yung vlog tuloy na to, parang ano yun, no? Mga first timer sa jeepney. Tayo ang kauna-unahan dito ka mo, first timer. Siyempre na ngayon na nakalibot na. Yung first timer, yung kauna pa lang natin na salta dito. Tayo nga yung original na ano eh. Original ka pala dito, no? They keep us in speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us sand. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a dog. Medyo makalat yung salan natin kasi nga tinatanggal ni Boss Roger yung mga dumi na galing sa ref, yung mga kailangan nang i-dispose, yung mga bulok na part ng gulay, and yung mga kalat-kalat na ano, ililinisin na natin diretso para pag naayos yung sa labas ng jeep, ready to alis na agad, no Boss Roger? Yes. Kasi yung guys, yung ilalim guys na gagawin ay hindi pa maasikaso sa ngayon gawa ng may nauna po, first come first serve po dito sa garahe sa ating pinapaayusan. Siyempre, mauna po yun, hindi naman po pwedeng tayo ang mauna, nahuli tayo dumating. Kaya siguro pagtapos po nila mamaya, saka lang masimulan yung ating. Dahil busy yung mga person, pwede naman tayo maghalili sa ano nila eh. Yan guys, oh, wow, loaded sa sahog guys. Tingnan mo yan, lalaki ng ano. May, ayan guys, oh, sus, grabe, sarap pagbakas talaga guys. Wala kayong masabi. Ayan guys, tingnan nyo naman. Pagtatakbakas, talagang, wow, loaded. Ang sahog, hindi tinipid. Kaya ang lasa, hindi rin tipid. Yan si Kuya, dyan siya nag-welding. Tignan nyo guys. Kaya wini-welding daw doon sa may bracket daw sa may compressor, para daw hindi umalog-alog sa biyahe. Yun yung nagkakos ng pag-alog nitong alternator natin. Yan, si Gerson yung kaninang sa may gulong. Lipat naman siya dito naman sa jeep natin.
para hindi na to umalog yung pinakita nating naalog kanina. Magla-lunch sana kami nila Kuya Roger and Kuya Val, kaso nag-prepare daw pala sila Kuya ng lunch para sabay-sabay na raw tayo. Ano nyo guys, gaano kalaki yan ito yung palad ko. Naka-red rice pa kami dito guys. Grabe treatment nila sir. Hello sir. Sa may-ari, RRMJ Works from Camiguin. Yan, salamat po sa pagbigay ng red rice. Magiging healthy ang lunch ni Kuya Roger. Tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakain red rice. Pinangarap ko tulumpay. Mahal kasi. 120 ata o 90. Yes, sinugbang isda. Tinatawag na Grabe, ang sarap meron pa nga rice, yung no? itim no? Black rice, no? Sir, tanong ko lang, sir, baka nakita ko yung sikreto nyo na ano eh. Kaya masarap yung sabaw eh. Yan yung Anong- sa Bisaya, bawing yan, bawing. Bawingan. So, tignan natin yung Tagalog, sangig. Sa Tagalog, sangig daw. Sangig. Ay! Hindi nintindi to sa atin ah. Ano? Ano mo yung aroma? Hindi nintindi dun yan oh. Ito pala yun. May mga Boss Roger. Amoy mo. Ang sarap nga eh. Parang mint. Masarap yan sa ano, ginataan. Wow. Hindi nintindi nga. Parang mint. Aba, natuklasan tayo dito. Ano ka Bisaya ba? Native na ganun. Bango nga. Kala nila, Nakakalibot. uwan lang. Kung mapapansin po ninyo, parang ordinaryong damo lang siya o bulaklak na inalagaan. Pero actually, pagka pinins mo siya, amuyin mo. Ang pangalan Parang ng mint, Tagalog, yung parang tanglad siya na may mint ba? Pag ginalo sa may sinabawan, ang sarap. Oh, bango. yung kakalain mo, damo-damo lang sa atin oh guys oh. Sarap pala oh. Tinatanggal naman yung center bearing dito sa may ilalim ng jeep natin. So ngayon guys, tapos na kumain itong mga soldier of fortune natin. Ayan, si Trin. Hi kay Daddy. Hello po. Hello po. Tapos ka na, busog ka na, ano inulam mo? Ha? Hoy, magsalita ka. Ano po? Daddy, kumain na po ako. Hindi pa ako naligo. O, ikaw naman, Garnet. Sabi mo, Daddy, kumain na po ako. Hello po, mag-hi ka sa ano. Hello po. Ayan, si Garnet pa yan, busog na po siya. Hindi na makatayo. Ayan si Lito, Kalito. At ayun naman si Panpan. Gusto na naman lumabas. Oh my God. Ito daw yung center bearing. Ito na yung na-videohan ko dun sa baba kanina na tinatanggal. Ito daw yung nagpapaikot sa gulong para mahatak doon and tumikot. And kapag lumuwag daw yan is mararamdaman ng driver na parang umuuga-uga daw yung gulong sa likod, parang nakatabingi or parang hindi maganda yung play. Napag-desisyon na ni Kuya Val na papalitan na lang daw to. Baka kung pilitin to na ganyan, hindi siya tumagal or baka mag-cause pa sa atin ng mas malaking problem sa pag-travel natin sa future. Ito lang pagtanggal, kaya wala tayo ng 42. Panis. Pesos! Uy! Tapos, Okay, okay. Ayun o, nagkaganon yung sasakyan o, kasi center bearing to. Pag umaandar to, gumaganyan to, nagsishake. Nagbibigil yan, mararamdaman Kasi nga, sira na yung bearing. Ito guys yung buong part ng center bearing. Yan yung bearing sa loob na malaki. So, itong buo na to ang bibilhan. Yan, and bili muna tayo ng part na ganito. Hanap tayo dito para makabit ulit yung bagong ganito. Dito yung unang pinuntahan ni sir. So guys, dito sa unang napuntahan namin is wala. And lipat kami ni Kuya. Dito naman kami sa next na pinuntahan namin. Mindanao Ace Marketing. So sana may makita tayong part na yung kailangan natin. Grabe tao dito guys. May nakita na rin tayong part. Ito yung center bearing na kailangan. Yan guys. And si Kuya. Thank you Kuya. So guys, nakakuha na natin yung isa nating kailangan, yung bushing. Nakalimutan ko palang ipakita yun sa mismong shop. Kasi nanonood ako kanina ng actual na ginagawa. Pinakita lang to guys. Tapos mano-mano siyang ginagawa gamit yung gulong. Ito siya guys. Ito yung result niya. Kanina gulong pa to guys na buo. And ngayon lumipat naman tayo kasi may ibang part naman na kailangan. Dito naman tayo. And then si Kuya yung nagkasikaso ng mga kailangan natin. So guys, yung bolts and nut na kailangan natin doon sa ilalim na aayusin. So guys, inabutan na kami ng ulan. Pero kailangan na natin lumusong kasi
kailangan na magawa yung jeep. Matagal tayong mas matatenga kapag pinumagahan pa natin ng pinumagahan or mas pinatagal pa. Kaya buti to si Kuya. Siya pala kung saan nagsabi na ano, lusong na daw tayo. Morning sun is rising, spreading its light on the bed, shining all that same old spot that's been empty for some time. It's been a while since she left us, and somehow I'm soldiering on. And now you walk into my life. May last pa pala tayong kailangan, yung angle bar daw na ilalagay doon sa ilalim. And si Kuya, sa junk shop na kami pumunta. Siya na yung bahala kung ano ba yung kailangan natin doon. Yan, pag nakapili ka ng galing doon and titimbang mo siya dito, yan, umabot siya ng nagpas 4 kilos. And 160 daw yung price nito. Ay, magkano yung price dapat? 160? 160. Tapos tinawaran ni Kuya ng 150 para sarado, walang butal. Yan, ganyan yung way kapag sa junk shop kayo bibili ng mga ganyang klaseng bakal or yung mga angle bar. Kung gusto nyo mas makatipid, mga bakal sa junk shop and ititimbang. Patapos na yung araw na to, kaya mag-dinner muna kami and para makapagpahinga na ulit kami ng maaga para bukas laban ulit sa buhay. Inihaw na manok, yung pakbet, ito yung teriyaki kanina din natin nakain, and ito guys niluto ni Kuya Roger. May hotdog, may chicken, may patatas. Hello guys, good morning again. This is Ka Roger sa ating pagpapatuloy ng ginagawang repair ng ating bahay jeep. Ito ngayon yung mga gwapo na mga mekaniko. Busy si sir. Yan ang ating masipag at gwapong mekaniko. Lagyan ng rubber band. Tulad ito. Kabit na itong propeller. Hello! Magkabit na tayo ng propeller. Yung mga seaman na walang tubig. Kadi mi sa ilahong ba? Ganito kami mag-swimming dire sa Kwan. Sa Bahay jeep. kaya swimming kami na walang tubig. Kinakabit na itong rubber bumper. Yan po. Katulad po nitong isa yan na natanggal. So yun po ngayon yung kinakabit ng bago kasi yung tip natin tagilid po siya. Pag tinitignan mo tagilid siya, tapos pagka may likuan o kaya lubak parang sasayad yung katawan niya. So kinakailangan pong ayusin yan para yung kanyang pag-uga, pag nalubak siya, stable lang siya. Ang hirap, parang nakakatakot, parang tutumba siya. Okay. So kanina rin ay natapos na rin yung bracket para po dito sa na putol na welding kahapon nitong bracket nitong alternator. So ito yung panibagong bracket ngayon, nilagyan nila, at saka yung ground ay nilagay rin nila ng maayos para hindi mag-init yung mga wires natin. So ito po yung pinagtanggalan kanina. Ayan, may butas na siya. So kaya nilipat po dito kasi yung vibration po ng makina at saka nung katawan ay hindi pantay ng body. Binago nila, nilagay nila rito para at least okay na itong vibration ng body ng jeep ay hindi lalala yung problema dyan sa ilalim. Yung ating compartment pala ay idinamay na ni Bossing kasi kumalas na yung sa ilalim po na ano natin. So mga kalibot, dahil tapos na yung pinagawa natin dito sa may gulong and dito sa may ilalim and yung dito pa dyan sa may ilalim, tapos na lahat yan. Pinakita kanina ni Kuya Roger. And dito naman
tinetesting nila yung makina natin dito. Si Chief Mechanic po yung nakaisip ng idea na yan, na yung bracket na nakalagay dito, nilipat po dito para hindi agad nasira. Yan. Para daw yung vibration din nito hindi ganun kalakas para mapigilan netong bracket na to. Sila sir yung mga nakaisip na. And Chief, thank you. Okay, thank you. Pinapa-test drive natin kay sir yung bahay jeep, and then si Keval, pinag-uusapan nila kung ano pa yung mga kailangan na i-improve. Tsaka pag inabante mo, Tutunog yun. tutunog yun. Wala na. Then pa si Kuya, yan sila yung mga nagte-test drive kung ano na, kung kamusta na ba yung nagawa dito sa jeep. Pag pinagano'n mo, ang clutch po kung tumutunog na yun, hindi na. Wala na eh. Okay po, so success po yung pagkagawa. Kapag ka nagcambio ka at nag-release ka ng clutch, tutunog yun, tang! Gumaganyan. Ngayon, nawala na po yun. Habang tumatakbo siya ng mabilis, maramdaman mo parang shaky siya. Pero ngayon, nawala na yung tunog, I'm sure wala na yung shaky feeling na ganun. Pangalawa po, yung ating rubber bumper. From outside itong bahay jeep, nakapantay na po siya. Hindi katulad ng dati, parang pilay. Masarap na iliko yan, hindi nakakatakot. Ano sir, ito lang po sir, private garage lang po ito sir. Oh, yung pangalan ng garage. Ano sir, garage ni Alan Artao sir. Alan Artao. Artao. Ano, masarap parang mag-ride dito. Malambot, ano? Malambot. Akala ko matigas. Ready to alis na kami. Kayang paglalakbay. Sir, thank you sir. Thank you. Ingat, ingat. Hanggang sa muli. Sir, thank you sir. Hanggang sa muli. Sir, thank you sir. Maraming sir ha. Sige, Salamat po. Sige, diretso na, mabula. Ay, up! Eto. Ay, Lain na tingin. Akin na dito yung stick. papantin mo muna konti. Abante ka nga Kuya Bal. Yege! Ayan si Kuya Roger, taga-angat ng mga wire. Sige Bal. Sir, thank you. Hanggang sa muli sir. Wala na po, sumus sa sticker eh. Po. Wala na po, bus na eh. Hindi na tama. Hindi. Sige. Abante ka konti. Wala, malayo. Hello, sir. Okay. Ingat po. I've heard the rumor, I've heard the talk on the town. They say you're alone, they say that you ain't sound, but I don't believe any of that. I've got a whole nother view. Hello. Hello po. Ingat kayo. Dandelion, my love stuck roots for you. Like a dandelion, my love's gonna break right through those concrete floors and the solid walls. Well, I've been made to part, and my Diretso pa. love is gonna reach on. Yan, tapos na kanan na side kinita dyan. Guys, ganyan yung routine natin. May taga-tingin sa maps. Tuturo kay Kuya Bal and kung saan tayo liliko. I've invited you in. Ooh, I've shown you a real good time. The best you can have without having to sin. But I must admit to having such a motives up my sleeve. But I think that the treasure waiting for someone to prove himself. Today, talagang malapit na tayong umakyat guys sa Puntang Luzon and matagal na ulit bago tayo makabalik na Mindanao. So today, treat natin lahat ng crew. Pamper day natin, paayos tayo ng buhok, ng muka, foot spa, facial, and then hair treatment, saka pamassage tayo. Tara guys! So guys, open sila Monday to Saturday, 10 a.m. to 8 p.m. Sundays naman, 1 p.m.
to 9 p.m. Ito naman guys, located yan dito sa Center Point, Corrales Branch, Domingo Vela Street, Barangay 29, Cagayan de Oro City. Life removal tayo. Live removal. Kasi pinapipili ako sa, dapat sana papabila ko isa-isa yung... Puting buhok? Hindi. Lahat? Pating team? Oo, kasi mahirap daw. Live removal, mas mabilis. Marami kasi siyang white hair, i-cover up natin yung white hair niya, yung dark brown. Ah, dark brown. So dark brown. Ikaw nag-suggest noon, dark brown. Si madam na. Kung ano na yung best para sa'yo, no? Yan. Pinagkatiwala na pala ni Boss Roger yung kanyang buhok kay madam. Dito sa kabilang side, si Ate Eds. Hey, Ate Eds! Hello! Kalimot! Ang ginagawa natin dito, Ate Eds? Color. Pinapakolor mo rin. Gusto tayo magpakulay. Yan, first time daw ni Madam Eds. And chilling lang. Silipin natin yung dalawa dito. Tingnan mo si Ian. So, dito sa kabilang kwarto. Ay! Mamaya na, under procedure pa. Hindi pa nito. Parang natulog na tulog. So guys, Ian, first time niya magpa-facial and mask. Sabang inaantay natin sila kay Roger, sila Ate Ed, may tambayan kami dito. Yan, si Ian and Kuya Val. Habang waiting kami sa kanila, hindi kami maboboring kasi meron dito mga pagkain na sinaserve. Masasarap, grabe. Ito guys, ano to? Suman. Ito guys, yung kanilang suman, 3-in-1 na siya. Merong cassava, malagkit na rice, and then chocolate. Tikman natin. Bago siya sa panlasa mo na ramdam mo yung mixture. Empanada, and cassava roll. Laba. And meron din sila dito guys mga drinks. Ito, nag-ice coffee ako. Si Jaire, nag-frap, and milk tea si Ian. Pwede po ba tong, can you review the drink using your Korean language? So ngayon mga kalibot, kakatapusan namin magpa-facial ni Kuya Jaire. At ngayon, sila Kuya Buboy naman ang nag-examine, dalawa. Si Kuya Jai, si Kuya Francis. Si Kuya Buboy nandito. Okay lang, sir. Okay lang, sir. Yan, sir. Okay na. Kasabang galit mo yung mama. Aray! Sayang! Ito yung treated, tas ito yung hindi. So dito sa side, kung mapapansin nyo guys, medyo flatten na siya. And etong side, parang medyo maga siya, tingnan. Oh. Kasi ito guys, na side na to, hindi pa siya treated. Wala, ang galing nga. Ay, wow, flat na dito. Tapos yung dito niyan, parang maga So guys, yung dito. kumikita nyo dito guys, kitang-kita ko Diba? na yung... Jo. Alam mo yung jawline dito, Tapos dito, kita pa yung parang malapit na maging double chin. Laugh line din. Tingnan mo yung laugh line. Galing. Yun po yung... Laugh line. Yung line dito. Oo nga, ito. Ang galing. So dito guys, so At saka yung hypo yung pala, eyebrows. hindi lang talaga siya pang babae. Pwede rin talaga sa lalaki. So ito mga kalibot, yung ginagamit nilang machine. Ito yung tinatawag nila na HIFU 7D po. HIFU 7D Ultra Therapy. All Therapy. Foot spa. Dito sa kabila, ayun pa rin. Ongoing pa rin yung facial ni Boy. Hindi ko alam kung napapansin nyo, pero hindi naman siya ganun agad-agad napapansin. Parang eto dito ko, lumalim siya. Hindi kita sa dito pero sa salamin. So, sabi nila ma'am, mas maraming collagen yung face after natin mag-HIFU. Tapos habang tumatagal, mas liliit daw yung mukha. Dahil tapos naman na kami na i-facial and baguhin ang buhay ni kay Roger.
and ni Ate Eds. And nagpipictorial pa po sila ng after driver, tignan mo, ang jeep. ni Kuya Val. Ate Alpha, di pa tapos. Otto, pogisay na kapag ano tinututukan na. After mag-pamper day, diretso food trip naman. Kuya Val. Oops! Mandatory 360 rotate. Ate Shirley. Hello. Ingat po. Beef steak. Si Ma'am Ed. Yung pinaka-strict na teacher sa Yung mga English teacher teacher. na minor subject Feeling pero major. feeling major. Bata ka daw ng plus 20. Oh, binaligtad nyo lang. 20 plus 30. Mga ganun ba? Bye-bye po! Ingat po kayo Bye-bye! Nandito kami sa gasoline station. Ayan, nagpagas lang tayo. Tapos ngayon mga kalibot is papunta ulit tayo ng Hidden Valley. Kasama pa rin natin sila Ate Shirley. Ayan, sila Ate Shirley, kasama pa rin natin sila. And then, guys, may bago tayong crew! Guys, wala silang magawa kundi magsalita. Guys, may surprise kami. 1, 2, 3. Tada! Tapos na vlogging, guys. Wow! Guys, ganyan ang gagawin nyo kapag nagpo-promote kayo ng sugal. Makakabili kayo ng pera. Maghanap kayo ng partner na may tatay na contractor. Thank you, MK Rentas. So mga kalibot, this is our last night here in Tadan. So, we're going to celebrate. Pa-expire na nga eh. Kailangan magamit na. So, samgyup ulit tayo kasi last night na natin dito. At malapit na tayo umalis ng Mindanao. And we're going to explore Central Visayas. Okay, so mga kalibot, meron si Mami na 2,000 na mga coins. Tigbe 20. Meron ditong 5 and 10. Duda sa 2,000 na. Uy, You know. okay to. Wow, dami. Tricky nga to. Ay. Dami ah. Okay, game. Guys, 2K guys. Pesos pa lang nito. Sabi nila, ano lang, 40? 30. Hindi ako papayag. Sige pa, extra lang 500 yung pinakamaraming makukuha. Oh! 3 minutes muna, 3 minutes, 3 minutes. Round 1, 500 pesos, pinakamaraming makuha. Kanya-kanyang diskarte yan. O, kanya-kanya. Baka ma-disqualify ako. 5, 4, 3, 2, 1. Come tend the garden with me. We have so many seeds Okay! When the harvest comes in, it will be Kalat, kalat, kalat! to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Okay, okay. Everything was groovy, but I'm noticing and half-hearted. Kapain nyo kasi. West Side Story don't feel pretty anymore. Oo, dami. Well, we spent the bulk of our days. So guys, 2 minutes pa, 2 minutes. Ang first round, 2 minutes pa. Guys, panalo tayo. You liked everything about I can't help but recall. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy. Ay, tapos na. Bilangan na tayo. Okay, time's up. Bilangan. Guys, may bago kaming kasama ngayon. Si Kuya, anong pangalan niya Kuya? Vince. Kuya Vince. Shout out. Parang feeling ni Jaire siya panalo ba? Ano? Yung kay Buboy, ang dami ba? Kala niya siya panalo. Pag maaga ka nag-celebrate, nag-fail. Ano lang yun? Parang ang dami nung kaiiyan. Bilang. Sige, ilan? Hindi. Sige, butuan tayo. Value o bilang? Value. Oh, sige, value. 20.
40, 180, 190, 200, 220. Parang puro 20 yan ah. Ano ha, bakas tayo. Tayo isa oh. Tayong tagabilang na dalawa. 4, 5, 6. Tulungan na kita. Ako yung nagmamasahe sa'yo. Panalo ka na. Ang dami mo palang nakuha. 70, Isarado mo na si 300, tapos 80, ibigay mo na sa akin. 90, 100. 300, wala na makakahabol sa'yo. 10, 20, Dami. 30, Baka galing sa bulsa niya yan. 55. Ilan? 355 siya. Bilang ko na, 175 lang. Ikaw Kuya Bal, tingnan entry mo. Isa lang eh. Okay, kuya, magkano sa'yo, Kuya Rick? Kuya Rick, 170. Wow! Doon pala na. 100. Ala, pares kayo ni Kuya Rick, 175. Ha? Ilan yan, Jai? O, sige. O, Kuya Bal, Kuya Rick. O. Una. 1, 2, 3, 4, 200. Meron pa yun sa bulsa. Wala na. 13, 265. Talo ka pa. Talo ako. Jaire, 265. Wala, ang galing ni Boboy. Wala kang dalawang. Puro piso na kuha ko. Hoy, walang piso doon. Pag may piso, alam mo na. Piso? Game pa. Wala talo. Hindi umabot ng 300. Paano ito matatalo isang titiran ganyan? Ay, grabe! Grabe yung kay Boboy! Ala, kinuha yung best. Panalo ka na rin lang naman eh. Awarding! Awarding! And the winner is... Dolphin! Come here, Dolphin! Dali! Dolphin! Kinuha yung... Winner is... Boy! Puge! Kinuha niya yung uli mo nakuha. Inachaw! Yung pareho, ubusin nyo. Dali, ilawin ko. Ang dami dito mo. Malalim eh. Mga nasa 2K yun po yun. Hindi, yung makuha po. Yung makuha. Ay, yun na, hindi ko alam. Paano mo nakikita yun? Paano nakikita ni Buboy? Hindi, nasa taas pa siya, nakita niya na eh. Sa taas pa siya, kikita niya na. Dahil maraming kailangan gawin sa bahay jeep, gagawa muna tayo ng temporary na pwede nating magamit for our top load and possibly para sa loob ng ating jeep para makatulog tayo ng at least comfortable during our travel or journey pataas ng Luzon. So, let's go! Maghanap tayo guys ng mga gagamitin natin sa pag-renovate ng ating top load, ng ating rooftop tent. Kasi guys, packet na tayo ng Luzon, so kailangan natin ng additional na kwarto sa taas ng bahay natin. Doon marutulog si Kuya Romel, si Ian, saka si Buboy. Hello po! Tara guys, tingin tayo ng mga gagamitin natin. Madami na ang pamilyante. So guys, di tayo pwede mag-park sa harap kasi medyo masikip. Kaya di tayo sa unahan para makadaan pa rin yung mga dadaan dito. So guys, ito sabi ni Kuya Roger, pwede na ito sa magiging kisame natin sa rooftop tent kasi kailangan natin guys tulo proof. Yan. Basta dalawa siya. Kasi 7 by 7, 7 feet by 7 feet yun. Lalagyan natin ng pinaka-ceiling yung ating solar panel. Meron din pala sila oh. Dahil merong tumutulong kasi meron dong hindi na kompleto yung dami o bilang ng panel. So pag-akyat natin, kukumpletuhin natin yung ating solar panels. Actually, pinag-isipan namin po nung unang solar panel yung ibabaw ng jeep at saka ng bus. Pero nag-isip kami ng magandang mechanism. Pera na lang kulang. Yung ganito kasi sa City Hardware nasa 500 plus. Ganito nga kapal ah. 265 lang. Talaga? Si Sir Bahay Jeep. Ay, hello sir. Sa Mendes, ganyan yung nilagay sa mga Baka poste. sabihin nila meron kaming ghost project. Sa Okay siya papuntahin nagkita daw. maliit. Yung maliit? Oo, may maliit. Parang magandang size. Yung nabibit-bit? Hindi. Mahina. Ito yung remote niya. So makalibot din natin to guys kung pwede sa bahay jeep kasi kapag meron kami mga na-parkingan na walang ilaw, ginagawa namin, meron kaming mahabang wire tapos bumbilya, yung kinakabit namin. So maigi sana kung meron tayo naka-fix para convenient. So guys, kukuha rin kami guys ng radyo kasi magkakaroon tayo ng dalawang sasakyan, yung minibus sa yung bahay jeep. Kailangan natin ng communication.
Kape. So guys, try natin to guys kung babagay ba sa bahay jeep yung street light. Street light talaga natin sa likod. Hindi to ghost project ng DPWH. Hi! Shout out! So ito mga kalibot, detachable naman to. Natatanggal-tanggal siya. Hey mama, could you get up soon? I guess Yan, ganda the other room. Here I am, honey, half awake. Get yourself moving and you'll be okay. Kaso ngayon mga kalibot, dinala na ni Kuya yung gamit dito para ilalagay na sa may model jeep. Ito yung aming gagamitin para sa pag-renovate ang bahay. So guys, share namin sa inyo yung isa sa mga murang supplier ng solar panel, PVC panel, and ito nga yung mga woodworks nila dito na galing pa daw sa Surigao and gawa sa pinakamatibay na kahoy, ang magkuno. Yun yung pinakamatibay at pinakamatigas na kahoy, if hindi tayo nagkakamali, sa buong mundo na matatagpuan mo dito sa Pilipinas. So dito guys, meron sila mga gamit tulad nito mga pangkusina. Tapos bibili kami ng sangkalan. Ito pang outdoor natin, pang camping-camping. Tapos kuha pa ako ng isa para naman sa bus natin. So, 100 lang yan mga oh guys, 100 lang, kaya napakamura. So siguro itong sa ito na lang mas maliit. 100 pesos. Magkuno din yan, di ba? Magkuno din. So ironwood siya, kahit tagtaran mo yan. Sobrang tibay niya. Very nice. 100 lang each. And maliban dyan guys, meron pa sila dito ang mga baso, mga lagayan ng wine, kapihan, tapos lagayan ng lechon, ano ba ba? Ang dami. Tapos sandok, lagayan ng ulam, mga gawa sa magkuno. Dito naman guys, sa bodega nila, bumili rin kami kanina ng PVC panel. Kasi nga guys, talagang napakamura. Marami daw silang customers online, nag-ship sila nationwide na mga produkto na pwedeng ipaship online. Okay, yung ganito kakapal mga kalibot, yung presyo nito sa ibang hardware, yung mga malalaki, is times 2 yung presyo doon versus dito. So, ang mura niya, kaya nagulat kami. Kala mo, ang dami namin bibilhin, pero isa lang talaga binili namin. Kasi isa lang naman din kailangan. Pero guys, alam niyo ba, kung sakali lang, sana, na nandito yung minibus natin, bibili sana kami ng marami. Or, bibili sana kami ng marami, tapos nadali namin paakit ng Luzon. Kaso nga lang, baka masira sa biyahe. Sayang talaga. Pero mga kalibot, nakabili naman kami dito ng mga marami nating gagamitin sa bahay jeep. Nakabili kami kanina ng mga solar light. Nakabili kami ng isang malaki, tapos 4 na medium, tapos 2 maliit. Saka radyo, walkie-talkie, na gagamitin natin sa bahay jeep sa minibus, para pag dalawa na yung nagka-travel, mas mabilis yung communication. Saka meron tayo kapag mayroong mga i-check na lugar, mas madali yung pag-uusap. So mga kalibot, alam nyo ba, ito, uso to sa mga online platform, sa Orange app, sa Black app, tsaka sa other platforms. Tapos, ang ano lang niya, maliliit lang na size. Usually, mga 30 by 60 or 30 by 30 lang ang meron. Pero dito, meron sila roll. Mas malaki to sa plywood, di ba kuya? 4x8 ang plywood ito, 4x9. So, mas malaki to sa plywood. Tapos, hindi siya na-scratch masyado, oh. Unlike nung mga nabili namin na, mas makamura ka kasi sa malaki, kesa dun sa paisa-isa na tig 30, tig 60 ang isa. Ito, wala pang 500. Nag-ship sila dito online. Maganda siya kasi talagang parang tiles na siya, oh. Kasi hindi siya agad na-scratch labo. Ang galing. Nice ba? We are located at Block 5, Lot 9, Gold City Village, Phase 2, Balulang, Cagayan de Oro City. Naala siya sa Google Maps, sir, may online shop lang. I-google lang ang may online shop. Okay, so mga kalibot, temporary na lagayan namin ng malaking tent. Kasi sobrang laki ng tent natin. Ay, bagong ligo! Saan ka pupunta?
Ano mo kuya? Ito, ilagay mo. Yun. So mga kalibot, dinadjak ni Antet yung top load kasi before meron talaga yung cabinet, if you can remember. Diyan talaga ilagayan ng aming malalaking tent. Ngayon, ito na yung lagayan ng malaking tent natin, ginawa ni Kuya Roger. Unfortunately, naakyatan siya o napatungtungan siya na walang cabinet. So, lumundo siya. When I see you on the street, I wanna call out your name. My love for you, baby, it's always been the same. It's amazing how you can see right through my heart, and all that I thought I knew is torn apart. Baby, no, I love you so much. Solar natin guys, kinakabit ni Mang Ben. Ito yung remote natin. And patingin niya Mang Ben nung solar paano magti-church yan. Yan. Ay, mamayang gabi to maganda video ni, no? Oo. Ano tong ginawa ko ngayon? Nagpanggap lang. Bigyan lang tayo ng tubig mga kalibot. Isa lang tong galon. May laman na isa eh. Sige, muna. Go, sir. Nabili muna kami tubig, wala namin stock eh. Legit? So guys, itong nabili nating tubig. Yan. Worth 15 pesos lang daw dito. Para matuwan. Oo, tayo nyo itong galon. Kapag sa amin yung galon, tubig lang, 15 pesos. Mura. 35 pa sa iba. Pa kayo ng Cavite? Opo. Salamat. Thank you. Thank you po. Mag-imerienda muna tayo habang umaandar ang ating bahay.